Praise the Lord. Magandang hapon po. Isang pinagpalang hapon pong muli na tayo po'y magkasama sa ating pong talakayan. Ito po ay isang pag-aaral sa Biblia sa pamamagitan po ng online. At tayo po'y magsama-samang muli. Kaya yanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga panulat, ang ating isipan. At nang sa ganon ay panibagong kaalaman at kaunawaan na naman mula sa salita ng Diyos ang ating pong matamo sa hapon pong ito. Bago po tayo magsimula, tayo po pong manalangin sandali. Aming dakilang Diyos, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang pagsasama-sama namin dito sa online talakayan na ito po ay isang pag-aaral sa banal na kasulatan patungkol po sa iyong mga salita at ang mga bagay na inihahayag nito at nang sa ganun ay patuloy po naming maunawaan ang mga kalooban mo, lalo na sa panahon po na aming hinihintay ang katapusan. Kaya po sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang sandaling ito, samahan mo po kami sa pamamagitan po ng iyong Santong Espiritu. Gayon din, Panginoon, basbasan mo po ang buhay ng aming kamanggagawa na si Pastor Naton, na siya pong aming nagiging tagapagturo ngayon. Sa tulong ng Santong Espiritu, ay may pahayag niya, Panginoon, ang mga bagay na nararapat upang maunawaan ng mga naghihintay sa pagparito ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo po namin itinitiwala ang lahat, malwalati ka, maparangalang ka. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so sa hapon pong ito ay ating pong tatalakayin ng paksa na kung saan ay aalamin po natin kailan ba mangyayari yung paghihiwalay ng mga mananampalataya sa di mananampalataya, no? So ihihiwalay po ng Panginoon yan sa pagdating sa kanyang pagparito. Kaya ito po yung ating aalamin. Kaya yanda na po ninyo ang inyo pong mga sarili sa pakikinig po ng ating pagtatalakayan ngayon. At inanyayahan na po natin ang ating Pastor Nato. Gandang hapon po sa bawat isa na nakikipagtalakayan. Salamat po, hindi po kayo na himagod sa pakikiisa sa amin upang maunawaan po natin kung ano talaga ang tinuturo ng banal na kasulatan at po tayo manatili doon sa kalagayang tayo po ay naililigaw ng mga maling katuruan na hindi naman talaga nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, tuloy na po natin ang ating pag-aaral. Kailan po mahihiwalay ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya? Yan pong ating papaksain sa hapong ito. Ang mga tagapagtaguyod po ng pre-tribulational rapture theory ay nagtuturo na ang mga mananampalataya ayon sa kanila ay ihiwalay sa mga hindi sumasampalataya 7 taon bago ang second coming. Yung pong 7 taon na namamagitan sa gitna ng second coming, ay yung pong tinatawag nilang rapture o pagdagit. Pagkatapos madagit o ma-rapture, ayon sa kanila, may 7 taong pangkapigatian na magaganap. Pagkatapos pa yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo na atin na po natalakay ng mga nakaraang pag-aaral. Na kung saan marami po naniniwala na ito hindi inaasahan. Unexpected. Sa English po, tahimik, ito po'y silent, at sekreto o secret. Walang makakaalam. Yung pong kanilang katuruan. At bahagyan na po natin na pag-aralan po yan, yan po ay walang katotohanan na pagtibay na po natin ang una pong mga talakayan pa. Ngayon, sa hapong ito, ating pong talakayin ang paksang ito upang malaman po natin kung kailan nga magaganap ang sinasabing paghihiwalay na ito. Sangguniin po natin ang ating Panginoong Kristo upang tayo po makatiyak na hindi po tayo maliligaw sa ating paniniwala pagkaunawa sa paksang ito. Sangguniin po natin ating pong konsultahin ang Panginoon sa Kristo kung ano ang kanyang masasabi patungkol po dito. Ating pong pakinggan ang ating Panginoon sa Kristo.
Siya po ay merong mga binanggit dito sa banal na kasulatan ng mga talinghaga na kanya pong ginagamit upang ipaliwanag ang mga bagay na ito. Ang una po ay ang talinghaga ng mabuting binhi at ang mapanirang damo na mababasa po natin sa Mateo Kapitulo 13, ang talatay 24 hanggang 30. Pakibasa niyo po, Pastor Abe. Yung Mateo Kapitulo 13, talatay po ay 24 hanggang 30. Sundan po ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat ng sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kaniya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin, datapat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin, datapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sa talata pong ito, mga kapatid, ay inihantulad po ng Panginoong Hesus ang kaharian ng langit sa isang tao na naghasit nga po ng mabuting binhi sa kanyang bukid, at samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasit naman ng pansiran damo sa pagitan ng trigo at umalis. Mababasa po natin yan at nadinig sa talatang 24 at talatang 25. Yan po, nabasa na po. Nasimubol na po at namunga ang inihasik. At nakita ng mga alipin na nangyari. At nabasa po natin yan, na kababasa po lamang sa talatang 27. Kababasa lang ni Pastor Abe. At ang mga alipin, ng puno sa bayan, nagsiparoon. At nagsabi sa kanya, Ginoo, di ba nga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mapansiran damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Yun po ang nangyari. Nang magsimubol na at namunga ang inasik, nakita ng mga alipin na nangyari. Yan po. Mayroon po mga pansiran damo na tumubo. Yan po nangyari. Ngayon, hindi po tayo iniwan ng Panginoong Hesus sa malabong pagkaunawa kung ano ang kahulugan ng talinghaga na kanyang isinaysay. Ipinagkaloob niyo po ang kahulugan ng talata. At yan po ay babasahin sa atin ni Pastor Abe. Talatang 37, ito po ang kahulugan ng talinghaga ng mabuting binit, mapaniran damo. Mababasa po natin ang kahulugan sa talatang 37 hanggang 42 ng Mateo Kapitulo 13. Pakibasa niyo, Pastor. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas
ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. So, dito po sa binasa ni Pastor, ay pinatutunayan ng talinghaga ay sinasya ng ating Panginoon na ang panahon ng paghihiwalay sa masamang damo at sa mabuting bini, o mga matuwid, ay sa katapusan ng sanlibutan. Ganito po, babasahin ko ulit yung talatang 39, nakababasa lang. At ang kaaway na gasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Sa mga kapatid po, yung pong pag-aani, yung pong tinatawag na paghihiwalay, ay magaganap to daw sa katapusan ng sanlibutan. Ayon sa talatang 39 ng Mateo, Kapitulo 13. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng Panginoon, patapos niya mabanggit yung talinghaga, pinaliwanag niyo po anong kahulugan. Mula po doon sa talatang 37 hanggang 42, ang ating pong huwag po natin malimutan. Subalit, pakinggan po natin ang sinasabi ng dispensationalist na si Cyrus Ingerson Scofield. Pakinggan po ninyo. Ito po sinabi niya. Babasahin ko po sa English po. At the end of this age, the tares are set apart for burning. But first, yan po sabi niya, but first, the wheat is gathered into the burn. Yan po ang sabi niya sa Scofield Reference Bible, page 1016. Yan po sinabi niya sa kanyang aklat. Yo, nais po namin ipaunawa sa inyo, mga kapatid, ang sinabi niya pong ito ay pagsalungat. Pagsalungat po ito sa kaayusang itinuturo ng talinghaga. Bakit po? Sapagkat maliwanag po na ang kanyang tinuturo ay panliligaw. Salungat po ang kanyang tinuturo. Kababasa po lang natin na ang una po ay ang una pong binabanggit po dito, yung mapaniran damo ang aalisin sa pagpatuloy natin pag-aaral. Pero siya, sinabi niya, una daw po yung mabuting bini ang ilalagay sa lalagyan. Yung po ang sinasabi niya. Ituloy po natin pag-aaral. Ang Panginoon po may babala patungkol sa ganitong panliligaw sa kanyang pinaliwanag. Yung pagtuturo na salungat. Basahin po natin ang Matthew 24:4. Ganito po ang babala ng ating Panginoong Kristo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Dito po lang sa kanyang pagpapaliwanag bago gumuho ang templo sa Jerusalem, mayroon siyang babala na maraming mga bulaang mga ngaral. At ito po sabi, magsipag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni naman. Meron po kasi mga tao na gagamitin ng kaaway upang iligaw ang paniniwala. Yan po sinabi niya. Pero ano pa po sinabi ng Panginoon? Bukod doon sa pinag-iingat po tayo sa maaaring magligaw sa atin, sa katurang ito. Ito po ang sabi niya sa Lucas, Kapitulo 11, ang talata po'y 23. Pakibasa nyo. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulan. Ibig sabihin ng hindi sumasa akin, yung pong katuroan ay salungat sa kanyang tinuturo. Yung pong hindi kasama ng Panginoon, hindi sumasa kanya. Ay ano pa sabi niya dito? Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ibig sabihin, pagka nagturo po kayo ng salungat, ay kalaban po kayo. Yan po, ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo. Kalaban po kayo ng ating Panginoon. Pagka ang turo niyo salungat. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, ating pong pag-aralan muli, ang sinabi ng ating Panginoon, talinghaga.
Ang pangunahin pong pinaliliwanag dito ng ating Panginoong Hesus ay ganito. Ang pansirang damo ay hindi dapat bunutin kaagad. Kasi may gusto bunutin kaagad yung pansirang damo nung makitang may tinanim yung kaaway. Gusto ng kanyang mga alipin, bunutin kaagad yung pansirang damo. Pero ang Panginoong Hesus, sabi niya, ang pansirang damo hindi dapat bunutin agad. Bakit po? Sapagkat nanganganib na ang mabuting bini ay mabunot din. Baka daw yung tunay na bini, yung mabuting bini, mabunot din pag binunot yung masasamang damo. Kaya, ano po ang pinasiya ng ating Panginoon? Ano po ang pinasiya? Pakibasa niyo, Pastor, yung talatang 30 ng Mateo 13, talatang 30. Pabayaang magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Yun po sinabi niya. Pabayaan daw tumubo kapwa. Pabayaan nyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Yun po ang sabi niya ng ating Panginoon. Kailangang patubuin kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Yun po ang sabi niya. Yan po ibig sabihin, wala pong mauna. Yan po ibig sabihin niya, walang mauna. Kaya po, pansinin po ninyo, ang utos po at kapasihang ito ng ating Panginoon ay nagpapawalang kabuluhan sa anumang kaisipang pangunang pagbunot, aliman sa dalawa. Wala pong mauuna na iihiwalay o ibubukod. Yun po ibig sabihin niya, magkasabay po silang palalaguin hanggang sa panahon ng pag-aani. Magkasabay po ang pag-aani. Wala pong mauna. Yan pong ibig sabihin ng ating Panginoon. Pag hindi po natin inaunawa, maliligaw po tayo. Katulad na sinabi nitong si Gerson Escopil. Ang sabi niya po but first, mauna, the wheat is gathered into the barn. Hindi mabuting bini, maunang ilalagay sa lalagyan. Hindi po gano'n ang sinabi ng Panginoon. Wala pong sinabi sa mauuna. Wala po. Yan po ang atin na pagtitibay sa hapong ito. Maliwanag sa talinghagang ito, mga kapatid, na ang panahon ng pag-aani o paghihiwalay, kababasa lang po kanina sa talatang 39, ay sa katapusan ng sanlibutang ito. Yan po ang paghihiwalay sa katapusan ng sanlibutan. Yan po sabi ng Panginoon sa talatang 39. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. Samantalang ang katuroan po ng pre-tribulational rapture, mauna daw po ng 7 taon bago ang second coming. Ngayon, ito po ang katapusan ng sanlibutan. Para wag po ay malito. Ito po ay sa second coming magaganap. Wala pong maunang 7 taon. Yung nga pong tinatawag nila na pre-tribulational rapture. Dadagitin muna pagkatapos ng 7 taon saka magse-second coming. Hindi po. Ito po ang katapusan ng sanlibutan ay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang maliwanag na nakasulat. Yung po sinasabi nila mauna muna 7 taon bago ikalawang pagparito, hindi po nakasulat yun. Wala po sa Bible yun. Yan po ang pinaniwalaan ng karamihan mga nagtuturo ng end time. End time, yun po ang katuruan nila. Yan po ay nasa ilalim na tinatawag na dispensational teaching. Ngayon, basahin po natin ang katunayan na ito pong katapusan ng sanlibutan ay sa second coming. Magaganap. Unang Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 23 hanggang 24. Basahin po ninyo, Pastor. Datapwat ang bawat isa sa kaniyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kaniyang pagparito. Sa kanyang pagparito po yung yung pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Yan po ang sabi sa talatang 23 at 24. Natapos niyo po ba, Pastor? Hindi. 24 po. Kung magkagay darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos,
sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Dito po sa ikalawang pagparito ng Panginoon, kung saan magaganap po ang pagkabuhay ng magmuli, ito daw po ang katapusan na. Sabi, kung magkagayo darating ang wakas. Wakas na po. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kailan po yan magaganap? Sa pagkabuhay ng magmuli. Wakas na po. Kailan po ang pagkabuhay ng magmuli? Sa ikalawang pagparito po. Binanggit po yan, no? Datapot ang bawat isa sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Dadagdagan ko po ng paliwanag. Ngayon po sinasabing pagdagit, ang dadagitin po doon yung binuhay po. Binuhay ng mga kay Kristo. Yung po yung magaganap sa second coming. Yung pong binuhay kay Kristo, yung po ang aagawin. Sa ikalawang pagparito po yan, wala pong maunang 7 taon. Huwag po kayong malito at ating inuulit-uli. Yung pong pagdagit o tinatawag nilang rapture, yung po'y magaganap sa second coming. Sapagkat ang pagkabuhay na magmuli po ay sa second coming magaganap. Ay yung pong unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17, yung po'y ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo na kung saan ang mga patay na nangamatay kay Kristo ay mga bubuhay na magmuli. Wala pong mauna doon na 7 taon. Yan po, nais namin bigyan ng diin sa inyo. Ano pa po ang katunayan? Na sa pagkabuhay na magmuli, paghiwalayin. Ayon po sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Kristo. Panginoon sa Kristo na po ang nagtuturo. Mahirap po namang kalabanin pa natin ang katuruan ng katotohanan. Si Kristo mismo ang katotohanan. Kailan po paghihiwalayin yung makasalanan at matuwid sa pagkabuhay na magmuli? Sa araw din pong iyon. Hindi po wala pong pagitan na 1,000 taon. Mababasa po natin sa Juan Kapitulo 5, ang talatay 28 hanggang 29. Pakibasa niyo, Pastor. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa Napansin niyo po paghatol. ba? Napansin niyo po ba? Lahat daw po makakarinig ng tinig. Sino po? Lahat ng nasa libingan. Yun daw, lahat ng nasa libingan na mga patay, makakadinig po ng tinig ng anak ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. At yung masama, yung mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at yun ang pong masama sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Wala po sinabi may pagitan. Kaya ang paghiwalay ng mabuti at masama ay sa araw po ng ikalawang pagparito ng Panginoon sa Kristo. Yan po yung sinasabi dyan ng Panginoon sa Juan 5:28 hanggang 29. Yan po sa second coming magaganap. Yan po ang maliwanag na itinuturo. Pastor, dahil po siguro hindi inilagay yung masama dun sa ikalawang Tesalonica, sa unang Tesalonica, Pastor, ay dahil hindi inilagay yung masama at ang binanggit lang ni Pablo doon ay yung mabuti, yung mga nakikristo. Kaya inaakala nila na hiwalay talaga yung Kaya ito, Pastor, ang ating lagi sinasagot dyan, ang buong salita mo, sabi sa 119, 160, ang buong salita mo ay katotohanan. Ang buong salita ng Panginoon, hindi naman unang Tesalonica, Kapitulo 4, 16 hanggang 17. Oo. Dito sa Juan, ang Panginoong si Kristo nagsasabi, at natitiyak natin, Pastor, hindi na kailangan paliwanag. Sapagkat Oo. sinabi niya, madidinig ng lahat ng nasa libingan. Lahat ng nasa libingan, lahat ng patay. Kasama po doon yung masama't mabuti. Yun daw mabuti sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. Yun daw masama sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Wala pong pagitan. Hindi mo natin pwedeng questionin ng Panginoon. Bakit ganun sinasabi niyo? Kasi ang buong salita mo ay katotohanan. Basahin po natin, Pastor. 119, 160 ng Aklat ng Mga Awit. Ayan po ang ating mababasa. 119, 160.
Pastor. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Oh. Ang buong salita mo, kasama po dito ang Juan Kapitulo 5, 28, 29, at yung unang Tesalonika, magkasama po yan. Doon po sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, 16, 17, binanggit po lang doon yun ang namatay kay Kristo at nabubuhay kay Kristo, ay aagawin kasama sa alapa, Pastor. Di po ba? At Oo. sasalubungin natin ng Panginoon at sa Panginoon na tayo magpakailanman. Oo. Kailan po magaganap yon? Sa second coming po. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo nagsabi, bubuhay niya sa huling araw. Oo. Alat na namatay sa kanya. Ay ang huling araw, sabi ni Pablo, sa kababasa lang natin unang Korinto 15, 22, ay sa kanyang pagparito. Tsaka po Doon. yung unang Tesalonica kasi ay ano yan pagko-comfort dun sa mga Kristiyano na nagtatanong Oo. patungkol sa kanilang mga Oo. mahal sa buhay na Yan ang namatay kailang na. maruwan natin kung sino ang kanya sinusulatan. Oo. Hindi naman lahat ng tao sinusulatan niya. No. Katulad nga po ng iba, Pastor, gagamit ng talata sa Biblia, i-apply sa kanilang sarili, samantalang ang application na sa iglesia. Hmm. Katulad halimbawa na kayo, hindi nyo ba nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Sino sinasabi niya ng kayo? Ay di yung mga taga-Korinto. Mga Kristiyano sa Korinto. Pero merong iba, kinakapot sa sarili na, hindi naman sila Kristiyan. Oo. Ay, hindi naman lahat ng tao may Espiritu Santo. Ang may Espiritu Santo lang, yung may Kristo. Oo. Pero dahil akala nila, yung sulat sa Korinto, pwedeng gamitin nila. Hindi po ganon. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo ay templo ng Espiritu Santo? Sino ang kinakausap niya? Yung taga-Korinto ng mga Kristiyano. Ganyan po yan. Hindi po natin, yung binabanggit sa unang Tesalonika, ay mga Kristiyano sa Tesalonika na sinabi ni Pablo dyan, yung nangamatay kay Kristo at yung nabubuhay, aagawin. Pero hindi ibig sabihin yung mga makasalanan, Hindi babangon. Hindi babangon sa patay. Babangon din po yan, pero sa kahatulan. Yun po, sinabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 5, talatang 28 hanggang 29. Sa kaunawa po ng ating mga kapatid, kasi tinatalakay nga po natin. Kaya dito lang nila madidinig ang kapaliwanagan. Maliban na lang, kausapin natin sila ng personal. Hindi na makakausap ang mga kapatid na personal. May kanya-kanya namang ginagawa. At malalayo yung iba. Dito, pag sila malayo makinig, ganun pala. Naunawaan nyo. Kaya po, yan po ang binabanggit sa talinghaga ng mabuting binhi at mapangsirang damo. Napanirang damo. Dumako na po tayo para wag po tayo magtagal, wag po tayo mainip. Ang ikalawang kapaliwanagan ng Panginoon ay ginamit niya sa magitan ng talinghaga ng lambat. Ito, ginamit din ng Panginoon ito sa pagpapaliwanag kung kailan po mahihiwalay ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Oo. Ginamit niya po ito, talinghaga ng lambat. Basahin po natin sa Mateo din, Kapitulo 13. Pero ang talanta po ay 47 hanggang 50. Basahin po natin. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang langbat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang paggangalit ng mga ngipin. Dito po sa talinghaga ng lambat, mga kapatid, at kasama sa pag-aaral na ito, ang panahon ng paghiwalay o pagbubukod ng sumasampalataya sa mga hindi sumasampalataya ay itinulad din ng Panginoong Hesus sa talinghagang ito. Hindi niya tayo iniwan sa balag ng alanganin para tayo isipan na mag-isip kung anong ibig sabihin, kung kailan maghihiwalay. Ito po. Itong lambat na ito, inihulog sa dagat. Yan sabi ng Panginoon. At nang itihilahin sa pampang, naglalaman po ito ng sari-saring isda. Yan po sabi ng ating Panginoon Jesus.
may mabubuti at masasama. Sari-sari eh. May mabubuti at masasamang isda. Ang mabubuting isda ay tinipon sa mga sisidlan. Datapat ang masasama ay tinapon. Ayan po. Dito po napansin nyo, yung pong mabubuting isda, tinipon sa sisidlan. Yan po sinabi. At yung masasama ay tinapon. Ngayon, pansinin po natin, ang Panginoong Hesus ang nagpaliwanag. Pansinin po ninyo, ang Panginoong Hesus ang nagpaliwanag kung kailan magaganap ang paghiwalay. Kung kailan po ang tatalakayin natin dito, yung pong panahon kung kailan may walay. Yan talagang paksa natin. Ngayon, ang sabi po niya ay ganito, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Ang paghiwalay po ay sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Basahin niyo po, Pastor, yung Corinto 9 ulit hanggang 50. Gayon din ang mangyayari. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Oh. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Oh. At sila igagatong sa kalanang apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Ngayon, yan po sinabi ng Panginoon, katapusan ng sanlibutan. Tandaan po ninyo, ang tiyak na panahon ay binanggit, katapusan ng sanlibutan. Yan po, iniuulit. Iniuulit ko po namin. Katapusan sa katapusan po ng sanlibutan. Ay kailan po yung katapusan ng sanlibutan? Sa second coming po, ang katapusan ng sanlibutan. Basahin po natin yung Corinto 9, pagkabasa niyo, Pastor. Uli. Sa kaliliwanag. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Oh. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. Kailan po hiwalay? Sa katapusan ng sanlibutan. Wala pong mauuna doon sa katapusan. Wala pong mauuna doon sa second coming ng 7 taon. Nakatulad ng panguna naming sinasabi kanina. Nakaturuan ng pre-tribulational theory. 7 taon bago ang ikalawang pagparito. Pakinggan naman natin ang pangangatwiran ni John Walvoord. Kilala ko to, Pastor, si John Walvoord. Meron akong aklat nito. Aklat nito si Pastor John Walvoord. Isang dispensationalist. Pakinggan po natin ang sinabi niya. Ganito po ang kanyang sinabi sa kanyang aklat. The parable reverses the order presented in the parable of wheat and tares. Baliktad daw po ang binanggit dito. The opposite order is given in connection with the good and bad fish that are separated in Matthew 13:48. With the good fish selected first. Ang pinili daw muna po ay ang mabuting isda. Pastor, sa talatang 48. Kasahin po natin 48, Pastor. Totoo naman ang sinasabi niya. Kasahin natin ang 48. Nanang mapuno ay hinila nila sa pampang. At sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapat itinapon ang masasama. Yan, Pastor. Binanggit kasi dito sa 48 na sabi dito ay tinipon sa sisidlan yung mabubuti at itinapon yung masasama. Ayun pong kanya sabi niya, reverse baliktad Ano nangyari? Yan ang sinasabi ni John Walvoord sa kanyang aklat na The Rapture Question. Page 184 by John Walvoord. Yung kanyang sinabi. Subalit, si Allen Bichik, na isa rin dispensationalist na katulad niya, ay tumutol. Tumutol po sa kanyang sinabi at ganito ang kanyang pagtutol. Ito po, pakinggan nyo. Dispensationalist din po ito na katulad ni John Walvoord. Si Allen Bichik. In the companion parable of the fish net, the angel sever the wicked from among, literally out of the midst.
Yun po, ang literally out of the midst, inalis do kalagitnaan. The angel severed the wicked from among the just. Oh. Inihiwalay daw po yung masama sa matuwid. Yan po ang sinabi niya. That Revelation Rapture, page 195. Oh. Ano po ang sinabi niya dito? Ang una po ay yung masama. Ang inalis. Yan po ang sabi ni Bichik. Ano po ibig sabihin? Pakinggan niyo po, unawaan niyo po mabuti. Pinapaunawa po namin sa inyo. Marami po dito nakakamali. Ang kautusan po, ang kaayusan po ay inulit. Inulit niya po yung kaayusan. Bagamat binanggit po doon sa Korente 8, ating pabalikan na tinipon sa sisidlan ng mabubuti, dapat itinapon ang masasama. Pero pagdating po ng Korente 9 at saka 50, ay ang kaayusan ay inulit. Kung saan ang pagtitipon sa mabuting isda sa mga sisidlan ay naganap pagkatapos ng pagbubukod sa masasamang isda. Ang una pong binukod, yung masasamang isda. Basahin po natin ang Korente 9. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel, hiwalay ang masasama. Una munang hiniwalay po. Napansin niyo po ba? Sa Korente 9, una munang inihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila ay gagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga po ang pagtangis, pangangalit ng ipin. Inayos niyo muli ang kaayusan. Una pong aalisin ang masasama. Hindi po yung tinuturo ng pre-tribulation na rapture na uunahin muna ang Kristiyano na aagawin patapos maiiwan yung masasama. Pastor, hindi po ganun. Mauna yung masasama muna ayon sa Panginoon. Ang parurusahan, masasama. Ang matitira ay yung mabubuti. Parang yung pastor, yung kasabihan ng iba na masamang damo matagal mamatay. Pagka damo pait, madaling mamatay. Hindi, sira po dito. Sira dito sa talingaga ng Panginoon. Baliktad Dito, ang una munang tinapon, yung masasama. Bago yung mabuti, saka inilagay sa lalagyan. Inilagay sa kaayusan uli, pastor. Sa talatang Korente 9 hanggang 50. Bagamat binanggit sa Korente 8 na, eto, at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, dapat itinapon ng masasama. Hindi po. Ang una po, tinapon muna masasama, saka ilagay, sa Korente 9. Lalabas ang mga anghel, ihiwalay masasama. Matutuwid. Wala naman akong nakikitang pagsasalungatan dyan sa mga talatang yan kasi ang pinakikita ho dyan na may paghihiwalay talagang gagawin. Whether mauna yung mabuti, whether mauna yung masama, walang problema Hindi doon. natin tinatalakay kasi nakalagay dito, who is taken. Oo. At yung left yan, ibang paksa po yun Oo. Pero ang tinatalakay natin dito, kung kailan paghihiwalayin, at ating pinauulit-ulit kay Pastor Abe na sa katapusan ng sanlibutan, Oo. sa katapusan po, wala po maunang 7 taon. Yung sinasabi nila ng pre-trib na magra-rapture muna bago 7 taong kapigitan, bago saka pa lamang yung second coming. Ay hindi po ganon. Wala po. Second coming lamang po magaganap. Sa second coming po magaganap yan. Yung pag-agaw at saka yung pong itong kinukwento ng Panginoon na paghihiwalay sa masamang damo at saka, sa mabuting binat masamang damo. At dito po sa mabuting isda at sa masasamang isda, sa katapusan po ng sanlibutan, at yan po ay sa second coming. Pastor. Ang nakikita ko ho dito, pinipilit nilang mapatama yung rapture, pastor. Na which is dito sa mga talatang ito, talagang hindi pwede. Sabay kasi babangon sabi dun sa John, sabay babangon. Kaya pinakikita rin dito, ang pagpili, sabay din. Hihiwalay ang mabuti, hihiwalay ang masama. Sa ganung araw din, wala pong pagitan Pastor. Sa rapture ho kasi, ang paniniwala, pastor, ang mabubuti lang, yung nakay Kristo lang ang... Pagkatapos ng 7 taon, saka yung masasama. Tapos yung masama may iwan. Sa second coming daw yung magaganap. Ay yung pong pagdakit, second coming po yun
Kaya meron Yung sila teorya na, natalakay na po natin nakaraan dahil bubuhayin po yung mga aagawin, yung mga bubuhayin, yung po agawin. Ay yung pong pagbuhay sa second coming. oh, Ayon pa sa pagtuturo ni St. Paul at ng ating Panginoon Kristo. Mahirap po naman, Pastor. Yun ang ginagawa ng iba. Hindi nila nalalaman. Kinakalaban po nila yung maliwanag na katuroan ni St. Paul at ng ating Panginoon Kristo. Oo. Ngayon, kaya sabi natin, pagkakalaban, kababasa lang ni Pastor Abe. Ang kalaban ko niya yung hindi sa akin kalaban ko Oo. Oh. Isipin mo ngayon lang ibig sabihin nyo, sa ibang salita, di antay ka. Huwag na tayo maghanap pa ng antikristong darating. Kundi, Kaya nagkaroon sila ng teoryang left behind. oo, Na yung, Pastor. yung hindi daw matuwid kay Kristo, may iiwan. May iwan para magdusa sa ilalim ng pamamahala ng alleged na Antichrist Oo. na wala po naman. Marami yan po yung mga katang-isip. Ngayon, tuloy po natin pag-aaral, Pastor. Baka maulit-ulit na naman yung nasa itinalakay ng atin ng mga unang talakayan. Ngayon, tandaan po natin, walang naitala. Ayan po ang ating topic ng ating pag-aaral Huwag hihigit sa nasusulat. Walang natala o naisulat na may pagaganap na paghiwalay sa mga matuwid na mauuna sa mga liko na sumasakop ng mga ilang taon, pag-itan o 7 taon di umano. Wala pong ganon. Ito pong paghihiwalay, ulitin po natin, ay sa katapusan ng sanlibutan. Na yan pong katapusan ng sanlibutan ay sa second coming. Inulit po natin. Ngayon, dumako na po tayo sa ikatlong halimbawa ng pagpapaliwanag ng ating Panginoon. Kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Ito po, binanggit po ng Panginoon to. Mga kaarawan ni Lot. Lucas Kapitulo 17, ang talata po ay 28 hanggang 30. Pastor, basahin po natin. Lucas 17, talatang 28 hanggang 30. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. So, napakaliwanag. Kailan daw mangyayari yan? Sa second coming. Sa araw na anak ng tao ay mahayag, ganun din. Kung paano nangyari nung kaarawan ni Lot, ganun daw ang mangyayari sa second coming. Sa kaarawan ng anak ng tao. Ano po ba nangyari? Ngayon, ang ating pong pinapaksa ay tinulad din ng Panginoon sa nangyari kay Lot. Sang-ayon sa paliwanag ng ating Panginoon, sa araw din yaon. Napansin niyo po mga kapatid, sa araw din yaon na umalis si Lot sa Sodoma, ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit at nilipor silang lahat. Nung umalis po si Lot, sa araw din iyon, ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit. Napakahalaga po pala yung sa araw ding iyon. Yan. Salitang yun, ano po? Sa araw din yan, di ba sabi, Opo. pagkatapos ng 7 taon. Sa Wala araw pong ding ganon. iyon, mahalaga Na po pala yun. tinuturo nga po ng dispensation na 7 taon muna. Tiyakan niyo, Pagdadaanin. Pastor. Basahin po natin ang talatang 29, yung pong talatang mismo yon na nilipol sila lahat. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Wala po natira. Nung second coming, lipol na lahat ang masasamang tao. Yan pong sinabi dyan. At doon po sa ikalawang Pedro, ating po lang balikan, sabi doon paparito ng Panginoon, lilipulin niya lahat ng masasama. Pastor Sa 7, talata 7 ng ikalawang Pedro 3, upang lipulin ang lahat ng masasama. Lipulin wala pong ititira. Sa second coming, kaya ayan, tama-tama po dyan. Nilipol silang lahat. Yan po ang sinabi. Ngayon, pansinin po natin mga kapatid, wala pong mababasa na si Lot ay umalis sa Sodoma 7 taon bago umulan ng apoy at asupre mula sa langit. Wala po. Basahin nga natin, Pastor Ule, yung talatang 30. Hindi, sa 29.
Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Pagkaalis ni Lot, nung araw din yun umulan ng apoy at asupre Wala mo po sinabing pakaraan ng 7 taon. Oh. Saka, nung pagkaalis ni Noe, saka bumuhos ang apoy at asupre, wala pong ganun. Nung umalis si Lot, doon bibinuhos ng Diyos ang ganyang galit at umulan ng apoy at asupre mula sa langit. Yan po sinabi. Kailan po ang paghiwalay? Yun po, inihiwalay po yung mga tao sa Sodoma. Yung mga masasamang tao doon, inihiwalay si Lot na tao ng Diyos. Kailan po? Nung araw din yaon. Nung araw nang umalis siya, doon naman pinarusahan ng Diyos ang mga hindi sumasampalataya sa ginawa niyang halimbawang yan. Ngayon, malapit na tayo matapos, mga kapatid. Pero kasi pastor, sa paniniwala nga ng dispensational, ay pagka nag-rapture, yun daw mga maligamgam sa Panginoon mali-left behind. Pero ayon dito sa ni Lot, dito sa salaysay ng Panginoon sa panahon ni Lot, yung asawa ho ni Lot ay maligamgam. Kaya kasi ang utos sa kanila, wag na kayong lilingon kapag dumating na yung anghel ng kamatayan. Pero hindi niya maiwan yung karangyaan dun sa Sodoma. So lumingon siya. Naglalarawan ito ng maligamgam kasi si Lot talagang hindi siya lumingon. Nakatutok siya sa Panginoon, pero yung asawa, nalipol din. Nalipol. So, ibig sabihin, kung ikaw, pagdating ng Panginoon, at ikaw ay maligam ka, malilipol ka rin. Pastor, tatandaan niyo ba sinabi ng Panginoon? Hindi ko ibig na ikaw ay maging malahininga. Oo. Ibig ko, mainit ka't malamig. Hindi malahininga. Oo nga. Sabi doon sa Apokalipsis, Oo. wala sa Panginoon yung malahiling Oh. Kung mainit ka. Kung malamig ka. Ayaw ng Diyos ng hipokrito tao Oh. Yung sinabi niya sa iglesia, di ba? Sa Apokalipsis. Ngayon, ibig lang, sabihin diyan nilipon na lahat, wala pong maiiwan na maliligtas pa sa galit ng Diyos. Yan po sa ikalawang pagparito. Sabi, ganito din mangyayari sa kaanak ng taong mahayag. Ngayon, tuloy po natin. Hindi po natin katatagalin po to. Kasi po, yung dati nating talakayan, Pastor, maabot ng merong maabot ng 2 oras, may 1 oras at kalate. Pero ito, ewan ko lang kung anong oras na nakakuha natin. Idinagdag ng Panginoon ang nangyari sa mga araw ni Noe. Ayan, dinagdag pa niya para paliwanag kung kailan maghiwalay. Ikinuwento niya yung pangyayari kay Noe. Basahin po natin, Pastor, ang Matthew 24:37-39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tinatalakay po dyan yung pagparito. Ay, ang pagparito ng Panginoon, ay yan po second coming. Ganyan daw po mangyayari sa second coming. At basahin po natin na Lucas 17:26 hanggang 27. Sa aklat naman ni San Lucas. Yun sa pagpapaliwanag din po ng ating Panginoon Kristo. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Napansin niyo po ba, mga kapatid, ang nangyari? Ito po ang nangyari para makita po natin kung kailan po ang paghiwalay ng masasama at mabubuti, yung sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Dito po, yung sumasampalataya, yung pong sambahayan ni Noe. Yung pong hindi nagsipasok sa daong, yung pong hindi sumasampalataya. Ang paghiwalay po sa pagitan ng mga tao ng Diyos, ulitin ko po sa inyo, yung sambahayan ni Noe.
Sila pong lumalagay doon sa mga tao ng Diyos. At ng mga hindi sumasampalataya, sang-ayon sa Kanya, sa ating Panginoon. Ito po, hanggang sa araw na pumasok sa doon si Noe. Pakibasa niyo 27, Pastor. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa doong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Nung pumasok na sa daong si Noe, doon dumating ang paggunaw. Sa araw din yun, nung pumasok na siya, dumating paggunaw at nilipol silang lahat. Ngayon, basahin natin yung talagang salita. Pastor, sa Matthew 24:38 to 39, makikita po natin dyan po ang pagkasabi. Matthew 24:38 to 29. 39. Pakibasa niyo po. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, Oh. at nangag-aasawa at pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Oh. At hindi nila nalalaman hanggang dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Napakaliwanag po. Sa pagparito ng Panginoon sa Kristo, mangyayari yan. At nung araw na pumasok si Noe sa daong, doon din sa panahon yun, naganap ang paggunaw. Wala pong pagitan ng mga taon. Wala pong pagitan. Naganap po yan doon sa panahon yun na si Noe pumasok sa daong. Ganon din doon po mangyayari sa pagdating ng kaarawan ng anak ng tao. Sa second coming, ang paghiwalay po sa araw din na yun. Wala pong pastor, wala pong pagitan ng mga taon. Oo. Nakatulad na itinuturo ng mga dispensationalist. Ngayon, atin po pagtibayin. Napakaliwanag po ang katuruan ng banal na kasulatan. Sa bibig mismo ng ating Panginoon Kristo, nagmula ang kapaliwanagan ating mapangawakan. Bakit ito natin mapangawakan? Bakit yung sinabi pastor mapangawakan? Ang Panginoon hindi nagsisinungaling. Wala masumpungan daya sa kanyang bibig. Unang Pedro 2:21. Walang daya. Di mapangawakan natin sinasabi ng Panginoon. Mangyayari daw po yan eh. Yung araw din na yon, pagpasok ni Noe sa daong, doon to naganap ang paggunaw. Wala pong pagitan, pastor. Ganon din daw mangyayari sa pagparito ng Panginoon. Ang paghihiwalay sa katapusan ng salibutan ay ayon kay Apostol Pablo, sa second coming ang katapusan wakas na yun po sabi niya sa unang Korinto 15:22 hanggang 24 na, pastor. Basa natin. Oo. Sa pagkabuhay, doon po magaganap ang katapusan ng sanlibutan ito. Ngayon, ang paghiwalay ay mangyayari sa mismong pagparito. Second coming na ating Panginoong Kristo. Ganito po ang kanyang sinabi at pinagtitibay. Basahin natin 37, pastor. Na Matthew 24. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa second coming, magaganap ang paghiwalay, pastor. Oo. Ayan po sa sinabi niya ng ating Panginoon sa Matthew 24:37. Sa pagparito po, diyan po maghihiwalay yung mananampalataya at di mananampalataya. Wala pong pagitan ng mga taon. Kung paano ang araw ni Noe, ganyan din ang pagparito ng anak ng tao kung saan diyan po maghihiwalay ang masama't mabuti. Ang Greek word po na ginamit dito ay parousia sa pagparito po ng ating Panginoon. Ang Greek word po na ginamit ay parousia at the coming of the Lord. Yan po ang sinasabi dyan. Ano pa masasabi niyo, pastor? Sa mga tuwid, pastor, kasi ang nilarawan dito kasi ang pahayag ng Panginoon, walang nakakaalam ng kanyang pagdating Ganon din yung nangyari kay Lot, sa panahon ni Lot, at ganon din sa panahon ni Noe. Ngayon, ibig sabihin yung nasa kasama nung mga talagang sumusunod sa Panginoon, sila lang yung naliligtas Wala. lahat nililipol Pag sa second coming po, malilipol Kaya wala na po susunod na panahon para yung daw maiiwan ay makakadanas na gano'n. Wala po maiiwan Parang pastor, parang napakasakit lang na sa pagdating ng Panginoon ay lilipulin. Lilipol Parang po, pastor. Tingnan nyo. Pastor, kababanggit ko lang para baka sabihin
Sabay na invento yata ni Pastor. Basahin natin ang Ikalawang Pedro. Kayo pagbabasahin ko, Pastor. Ikalawang Pedro 3:7. Oh. Hindi naman lilipulin ang mabuti. Masama lang o lilipulin. Sa second coming. Oh, Ibig tingnan. sabihin po, wala nang pagkakataon ng sa Ang pagdating ng masama. panahon. Oo, siya binibigyan ng pagkakataon eh. Yung daw maliligtas sa Great Tribulation. Napakatapos ng sinasabing pagdagit, yun daw ang paghaharian doon sa tinatawag na di umano na millennial kingdom. Yun ang sinasabi nila. Wala pong ganun. Kaya po pala napakahalaga na dapat handa tayo sa Opo, pagdating ng Pastor. panahon. At wag natin isipin na tayo may na pagkakataon pagparito pa. ng Panginoong Hesukristo. Katulad siya sabi ng iba, sa araw daw na yun ang kapigatian, huwag kang magpapatatak, magpaputol ka na ng ulo. Sapagkat doon sa kapigatian dati niya, mga teorya, mga mali, wala. Na para daw maligtas ka, buhay mo na ang yanda mo na. Huwag ka na magpapatatak sa noo at sa kamay at magpaputol ka na ng ulo. Na hindi naman nakasaad sa Wala naman nakalagay sa Biblia ganon. Opo. Yan ang ginagawa lang pang-aliw sa mga hindi tapat. Binibigyan nila ng second chance na basta huwag kailangan niyang magpapatatak at mapaputol ka na ng ulo. Wala po sa Biblia yun. Kahit ibuwis mo buhay mo, hindi ka maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan, nasa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa dugo ng sino man tao. Hindi na mababago yun. Hindi na bababago na sa dugo ng Panginoon tayo tinubos. Na walang dungis na dugo ng kordero ng Diyos na walang iba kundi ating Panginoon. Anong dugo mo? Lalo ka pala magkakasala pag gano'n. Lalo pa magkakasala pa sa Lalo sarili. yung katuro ng Biblia, sinasalungan po, dinadagdagan mo. Lalo ka nagkakasala. Ngayon, basahin natin, Pastor, yung baka tayo makalimutan natin. Kalawang Pedro. Nalipulan lahat mo sa Tres. sama. Pastor, basahin nyo. Kalawang Pedro 3:7. Ngunit, ayan, Pastor. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Lilipulin po ang taong masama sa second coming. Second coming po ang sinasabi diyan, Pastor. Oo. Yan po mangyayari. Ano sinasabi na merong matitirang pang mga maiiwan sa tinatawag na pagdagit. Yung maiiwan, yun ang dadanas ng kapigatan. Wala pong ganun. Katunayan, Pastor, meron pa hong gumawa ng video niya na biglang may nagpipreach na pastor, biglang nawala yung pastor, yung mga miyembro nawawala, tapos may naiwan. Kaya saan mo hahanapin ngayon sa Biblia yun, Pastor? Kaya nga ginawa nila yan ng mga aklat at nagkaroon ng mga pelikula tinatawag na Left Behind. Oo. At saka yung The Thief in the Night. Pero Yan kung po titingnan kaya. natin yung mga panahon ng Ninoe tsaka Sodoma, talagang kakilakilabot din po talaga ba, nangyari talaga, sa mga Pastor? taong ano po. Oo. Nababasa lang natin yan. Pero kung i-imagine natin ang pangyayari, ay talagang sinaniwe pumasok sa doon. Lahat ng tao nangalunod lahat Bago yung sa Sodoma, nasunog, Oo, natupok. mula ng apoy at supri. Isipin mo yun. Hindi naman sinasabi yun ay katang-isip lamang. Hindi po. Ang Panginoon na nagsasaysay niyan. Baka sinabi mo katang-isip lamang, di ang Panginoon na hindi katotohanan. Ang Panginoon sa Kristo nagkukwento. Meron tayong kasama, Pastor, yung kay Lazarus at ang mayaman. daw Ako, ayaw ko na sabihin. Kinuha niya, parang hindi totoo. Yung kay Lazarus at ang mayaman. Ang Panginoon na nagsaysay noon Oo. Maaari ba ang Panginoon na magkwento-kwento ng hindi totoo? Nagagawa yan ng tao dahil sa paniniwala doon sa masigit nilang pinaniniwalaan yung aral ng tao, na kapwa nila tao, pinaniniwalaan nila. Higit sa ating Panginoon sa Kristo na nagsasaysay kung ano talaga ang katotohanan. Ang salita ng Panginoon sa Kristo, authentic Authentic. Talagang totoo. Genuine ang kanyang mga salita. Hindi mo pwedeng baliwalain mga sinasalita niya. Kaya po dito, Pastor, sa talatang ito, lipol na lahat ng tao sa pagparito ng Panginoon sa Kristo. Lahat ng masasama. Oo. Kailan magaganap yan? Yung paghiwalay sa masama at saka matuwid. Sa ikalawang pagparito. Sa pagparito ng anak ng tao. Ng anak ng tao na ating Wala Panginoon. na pong ibang pagparito Walang pa. mauna. Walang mauna. Bakit po, Pastor? Ito, ulit naman, nabanggit nyo. Walang mauna. Bakit? Ang pagparito po ng Panginoon, 2 ulit lamang.
Ang unang niyang pagparito, no, siya magkatawan tao. Ang kanyang pangalawang pagparito, yung nga second coming. Pero sa dispensation, nilagyan po nila nasa gitna. Pastor, yung ang pagdagit, yun ang unang stage ng Oo. pagparito. 7 taon bago second coming. Anong mangyayari? Tapos, pag napatunayan natin na yung rapture ay coming, ang second coming magiging third coming. Kapatid, yan pa ang mangyayari. Ang unang pagparito niya na magkatawan tao siya para tayo tubusin. Ano? Kung yung pagdagit ay coming, mapatunayan natin coming, ang second coming po ay third coming na. Eh wala pong gano'n, Pastor, sapagkat sa Hebreo 9:28, Pastor, ang coming ni Kristo, 2 pagkakataon lang. Sa ikalawang pagkakataon. Basahin po natin sa kaliliwanag natin, kapatid. Minsan, hindi na unawa. Kahit na ilang beses mo nang binabasa. Eh, hindi na unawa. 9:28, Pastor, ng Hebreo. Tingnan. At gayon din naman, si Kristo na inhandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Ito po yung kanyang pagparito. Una. Sa ikalaway, pansin niyo po ba? Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Ikalawa lamang pagparito. Walang ikatlo. Walang ikatlo. Ikalawa lamang. Napakaliwanag. Wala. Kapag napatunayan nga natin, at napatunayan na naman natin nung nakaraang pag-aaral, na ang rapture po, yung sinasabi ng rapture o pagdagit, yun po ay coming. Sapagkat ang binanggit po doon sa unang Thessalonica 4, sa 15. Tingnan, coming po eh. Ang ginapin mo pong Greek word ay parousia. Basahin po natin. Kauunawa. Ito po. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo mauna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, ito pong tinatawag nila ng pagdagit, ito po ay pagparito ng Panginoon. Ngayon, kung ito'y pagparito na, at meron pa second coming, yung po second coming, third coming na. Ngayon ko lang napansin yung word na yun, Pastor. Kumbaga, sabi ni Pablo, hindi tayo mauuna. Si Pablo na mismo nagsabi rin na hindi mauuna. Walang mauuna. Kasi sabay eh. Ang paghihiwalay, sabay eh. Pastor. Ngayon, natalakay na natin, Pastor, na yung 2 Thessalonian ay coming. 1 Thessalonian chapter 4. Parousia. Ngayon, kung meron pa second coming, magiging third coming na yun. Hindi na po second coming yun. Yan pong sinasabi. So, itong paghiwalay, magaganap po ito sa second coming. Wala pong maunang mga taon na bilang ng panahon bago yung paghiwalay. Ang paghiwalay, maliwanag. Maganda yung salitang sa araw ding yun. Sa araw ding yun. Wala pong Opo. pagitan. Pastor, kaya nilagay natin dito. Sa araw din yun. Ito ay sa paggunaw. At doon naman kay Lot, sa araw din yun, nang umalis si Lot. Biglang bumuhos ang apoy. Sa araw din yun, ang paghiwalay. Nung umalis si Lot, pati yung mga makasanlibutan mga tao sa Sodoma, nakawala na din. Kailan yun? Ganun daw mangyayari sa Yun ang pagparito. inilimbawa ng ating Panginoon. Yan ang inilimbawa niya. Ganun daw mangyayari sa pagparito. Kung paano nangyari ko, Lot, nasa araw din ngayon ang paghiwalay ni Lot doon sa mga masasama sa Sodoma. Doon naman sa Panginoon sa Kristo Noe, nung araw na pumasok si Noe, doon naman binuhos ang galit, ang parusa ng Diyos, yung paggunaw. Nung araw na pumasok. Yun po sinabi. Ganyan mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Napakahalaga po pala talaga ng dapat. Basta pag hindi natin pag-aralang mabuti yan, ay talagang ang magiging paniniwala natin, yung pong tinuro ng mga dispensationalists na ganung katuruan na wala po sa Biblia. Yan po lamang ang ating papaliwanag sa mga pati. Kailan malaman po niyan eh. Kasi malaman po nila, Pastor. Kasi yung ibang mga kasama natin Kristiyan, paniniwala po dyan eh, yung tinuturo ng mga dispensational na pagkatapos ng 7 taon, magaganap ang paghiwalay. Ayan po, ayan,
Parang yung pinakita ko sa inyong video na galing sa YouTube, Pastor, kanina. Mm. 'Di ba, sinasabi pa niya na nagsinungaling daw ang Panginoong Hesukristo. Mm. Ay nakakakilabot yung sinasabi ng taong 'yon. Oo. Kasi kaya nga po ganun ang kanilang mga sasabi. Hindi na naunawaan ang pangyayari. Pastor, eto pa, tingnan nyo. Isa nga natin kasama manggagawa na dispensationalist. Eh, yung paniniwala niya sa hula sa Matthew 24, ginagawa niya second coming. Pati siya naligaw. Ganun din po yung lalaki na panood natin kanina, Oo. Pastor. Dahil mali nga pagkaunawa niya sa Matthew 24, kaya sinabi niya siya, ang Panginoon Kristo nagsinungaling. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Ang nagsisinungaling po, yung nagtuturo ng iba sa tinuro ng Panginoon. Kasi, Oo. hindi na nanawaan, Pastor, sa Matthew 24, tatlo ang katanungan. Tatlo ang katanungan. Ang una, kailan mangyayari ang bagay na ito? Yung pagkawasak ng templo. Ano ang mga tanda bago mawasak? At ang pangatlo, yung si Matthew lang nagtanong, kailan ang pagparito mo at katapusan ng sanlibutan? Yung pong kanilang pinagkamali, Pastor, kaya sila nakalito-lito na. Oo. Ayun. Tapos kinapit pa nila na parang ito ang signs ng pagparito ng Panginoon. Yun, Yung tungkol naman daw sa sinasabing hindi alam ng Panginoon, eh kaya naman natin ipaliwanag, Oo. Pastor. Ngayon, etong hindi nila kayang paliwanag. Ang ama lang nakakaalam. Ngayon, tanungin natin ang ama. Ay, kailan? Ayun, hindi nila alam. Kahit tanungin nila ang ama, hindi nila kaya ipaliwanag, Pastor. Mm. Kasi katulad nga na nabanggit natin, Pastor, ng ating pag-aaral, Oo. merong pinagkakalooban na makaunawa. Oh, na makaunawa ng mga karunungan at kaalaman. Hindi lahat ay pinagkakaloob eh. Oh. Mm. Sige nga, sagutin nila. Kung ang ama lang nakakailam, ay kailan babalik si Kristo? Ay sinabi na ng ama eh. Sinabi ng ama, kailangan muna si Kristo maghari bago siya makabalik. Sa kanila naman sa pagbabalik, saka maghahari. Oo. Napakalaking kamalian, Pastor. Sa pagbabalik, saka siya maghahari. Samantalang ang turo ng ama ni Pablo, kinakailangan muna siya maghari bago siya makabalik. At isusuko niya na yung Kaharian. kaharian. Yan na, brother. Pwede. Ang Panginoon Kristo, kailangan maghari muna bago magkaroon ng second coming. Ang katuruan po nitong dispensation nila, magse-second coming muna bago siya maghari sa Jerusalem. Maling-mali. Meron nga Hindi akong po ganyan na tinuturo. meron nga tayong kilala ng mga grupo ng mga pastor, sabi kailangan na nating bilis-bilisan. Itatag na Oo. natin. Para maitayo niya. Maitayo. Hindi na niya nalaman, Pastor, na nung pang-first century, naitayo na ng Panginoon ng kingdom. Naitayo niya na. Sa kanila, hindi pa. Sila pa ang kakasangkapanin para matayo. Tingnan niyo yan. Oo. Yan po yung mga manggagawa, mga pastor. Samantala nga magtatayo, ang ating Panginoon, hindi tayo eh. Ang Panginoon na magtatayo magtatatag ng Yun o, mano nyo sa pang-ilan natin episode yung pastor. Oo. Yung Tungkol sa kingdom. ang kaharian ng Diyos. Oo. Oo. Doon po sa kaharian ng Diyos, meron po pumasok na katanungan doon. Brother, meron pong nakamasok na tanong. Meron po, totoo po bang may antikristo? Doon yung madidinig kung totoong meron. Mhm. Pagka pinindot niya na po yun, yung talakayan na yun, mapapanood nyo kung merong antikristo na isang tao na mabaksik na tao na sabi nila magpapahirap. Wala pong ganon. Hanggat ang Biblia ito, Pastor, wala po. Oo. Mapwera lang sila mag-imprenta ng ibang Biblia at ilagay nila merong ganon talaga. Wala po. Hanggat ito ang Biblia, wala pong antikristo na isang tao na magpapahirap sa mga Kristiyano. Wala pong ganon. So, Pastor. Okay, so marahil po ay maliwanag na po sa atin na ang paghihiwalay ay totoo at yan ay mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo ay paghihiwalayin yung mabuti at masama. Oh. So yung mabuti, sabi sa 1 Kapitulo 5, talatang 28 hanggang 29, yung mabuti para sa buhay na walang hanggan. At 28, 29. at yung masama ay sa kahatulan. Na yun ay nandun at binabanggit lagi na yun ay pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Okay, so
At makikita ho natin, base sa ating pinag-aaralan, wala ho kasing maligamgam. Maraming mga Kristiyano ho, papetik-petik lang sa kanilang pananampalataya eh. Nakakala nila ganun-ganun ng pagiging Kristiyano. So, maraming paglalahad ng banal na kasulatan na pinakikita talaga na dapat nananatili ka eh. Yun din po yung sinabi ni Apostol Pablo na pinananatilihan natin yung ebanghelyo. Para sa ganon, pagparito ng Panginoon, ibig sabihin, nakahanda ka. Talagang ikaw ay sasalubong sa Panginoon. At yung mga Kristiyanong akala nila ay tunay silang Kristiyano pero wala namang ginagawa sa Panginoon, eh, I'm sorry ho. Pero wala po tayong makikitang ganun. No? Kaya nga sabi nyo kanina, walang mainit, walang malamig, walang maligamgam. Kundi mainit lang kung mainit, malamig lang kung malamig. Ayaw ng Panginoon malahininga. Oo. So, wala tayong, hindi pwede ho yung mga malamig, hindi pwedeng malahininga. Kailangan lagi tayong mainit sa Panginoon. Nang sa ganung pagparito ng Panginoon, isa tayo doon sa ipagsasama ng Panginoon, doon sa ihihiwalay ng mga mabubuti. Pastor, yan pang maliwanag Okay, na so tinuturo. yan po ang ating natalakay sa hapong ito. Nawa po ay nagbigay ng kalinawan at kaliwanagan sa bawat isa. Kaya ngayon po lamang po maganda na po tayo na maging aktibo tayo sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Nang sa ganon ay madatnan tayo ng Panginoon na busy tayo para sa Kanya. Okay, so magandang hapon po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating ginawang pag-aaral sa hapon pong ito. Nawa po ay patuloy kayong makipag-aralan. Nang sa ganun, marami pa po tayong matutunan. At hindi lamang po yan, no? So inuuna lang po natin, inuulit po natin, na inuuna lang natin yung tungkol sa huling panahon na pagdating ng Panginoon. Pero marami, lahat po ng mga tinatalakay sa banal na kasulatan na doktrina, lahat po yan, dadaanan nating lahat kung hindi pa po dadating ang Panginoon. No? So, umasa po tayo na mas marami pa po tayong matututunan mula sa pag-aaral na ito. Kaya po tayo'y manalangin at magpasalamat na sa Panginoon. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa ginawa mong kaunawaan at paglilinaw sa amin sa hapong ito, patungkol sa paksang ito ng paghihiwalay ng mga tao na mabuti at masama. Salamat. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo nawa ang bawat isang nakikipag-aralan at ang lahat ng mga kapatid po naming sumasampalataya sa iyo ay lalo pang maging mainit sa kanilang pagsunod, sa kanilang paglilingkod sa iyo at pagmamahal sa iyo, Panginoon. Nang sa ganun, sa takdang araw ng iyong pagparito ng aming Panginoong Jesucristo ay mapabilang ang bawat isa doon sa mga ipagsasama sa buhay na walang hanggan. Sa iyo po namin itinitiwala ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga lingkod mo na patuloy mo ginagamit at pagpalain mo ang kanilang buhay at ang mga ministeryong kanila pong ginagawa para sa iyo. Sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang kapurihan at kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen at amen. So, sa pangalan po ng ating tagapagturo na si Pastor Nato Malinaw, ganun din po ang ating tagapagbasa ng teksto na si Pastor Abe Panganiban. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Jun Banyes, na nagpapasalamat pong muli sa inyo. So, manatili po tayong ligtas. To God be the glory. God bless you all po.